Hello guys! Welcome back to my channel! At napaganda ng topic natin ngayon, Ginebra San Miguel! Ang isa sa paborito kong stock. Bakit yung stock na to? Binago niya ang kaisipan ko. Binago niya ang investing strategy ko. Pasok! Start na po tayo agad! At ganito ang story na nangyari. Back in 2023, nakita ko si GSMI trading at around 106 pesos per share. So sinilip kong ganon yung fundamentals niya. Kaya lang ang pagkakamali ko nun, mababaw ang pagtingin ko ng fundamentals niya. Tiningnan ko lang yung numbers, yung numero. Nakita ko increasing. Ganyan, nakita ko PE ratio niya, mababa, single digit. Nakita ko walang utang. Aba, fight na to. Pasok na tayo dito. Umakyat. Nung naging 160 na, aba. Profit is a profit. Alis na tayo dyan. Kasi ang iniisip ko nun, magdadry up na yung momentum. Feeling ko kasi may momentum lang ito. And I feel na yung momentum niya doon is just too much, no? Feeling ko hindi magsusubside na siya. Which is nangyari nga kasi bumalik siya sa 148 no? So nung binenta ko siya ng 160, kasi profit is a profit, I felt very good sa decision ko. Lalo na nakita ko kasi yung book value niya 60 no? Around 60 lang ang book value niya nung that time. Tapos 160 yung price niya. Aba, parang mahal na, no? So exit na tayo dyan. And I felt very good sa decision ko. Ang problema, when I look again, no? Parang nagdalawa yung isip ko na parang mali yung ginawa kong decision, no? So, pinagbulay-bulayan ko siya ulit, pinag-aralan ko ulit, no? Mineditate ko, no? Walang utang, tumataas ang dividend. Grabe yung growth, dire-diretso, no? Tapos, later ko na-realize, ang lakas pala ng mga marketing campaign nito, no? And then I kept on thinking, isip pa ako ng isip. Na-realize ko, guys, 1,000 taon nang umiinom ang alak ang mga tao at hindi napipigilan magbasa ka ng history books. Panahon ng mga Greek, panahon ng Babylonians, panahon ng mga Romans. Bahala ka, basta Stone Age, umiinom na ng alak, hindi napipigilan. Alam niyo po ba, noong 1920 sa Amerika, pinagbawal uminom sa buong Amerika. Bawal uminom. Prohibition era sa US. Hindi napigilan ba uminom mga tao? Hindi! Lumaklak pa rin ang lumaklak, no? Guys, nung panahon ni Duterte nung COVID, pinagbawal ni Duterte ang uminom ng alak. Guys, napigilan ni Duterte ang drugs. Hindi po drugs ang tao na naging presidente si Duterte. Natakot ang mga tao mag-drugs. Walang problema. Paputok! Hindi ba nagpaputok? No. Noong panahon ni Duterte, sinabi ni Duterte, bawal ang paputok. Wala nagpapaputok nung panahon niya. Pero nung sinabi niyang bawal ang alak, ibang usapan na yan. Hindi kami papayag dyan. Hindi kami natatakot sa'yo. Totoma pa rin kami. President Duterte. Okay? Tapos, napansin ko rin po nung nare-realize ko, pinag-iisipan ko. Kasi ang problema, late ako nag-isip no? Nakita ko, nung COVID, no, 2020, bawal, no? Bawal uminom. Tapos, yung mga tao nawalan ng trabaho. Nabawasan ng income. Tapos yung alak, itong GSMI, lalo lumaki yung revenue, lalo lumaki yung income. Wala nang makain, nawalan ng trabaho, hindi alam kung saan kukuha ng pangkain, pero umiinom pa rin. So this means, no, ang business na to will survive yung mga disaster na mangyayari sa future, kung marami pang mangyayari sa future, kasi hindi mo mapipigilan ang uhaw ng mga tao na gustong uminom. Ano pa? Inflation resistant. Guys, kuha ko po ito kahapon. Pumunta ako sa grocery. 65 pesos ang gin bilog. At ang isang gin bilog, lasing ka na at 65 pesos. Imagine that at 65 pesos. Magkano ang minimum wage niyan? 600, di ba? So around 10%. Ibig sabihin, kayang-kaya talagang isingit ito sa budget. Kayang bilhin kahit minimum wage earner. Kasi iinom ka lang naman Biyernes, Sabado No, yung buong linggo kasi nagpagod ka, no? Kung nagtatrabaho ka buong linggo, kailangan mo talagang mag-relax. Kaya mong bilhin, no? Resistant siya kahit na magkaipit-ipit. Halimbawa, tumaas ang materials, no? Ng Ginebra San Miguel.
pwede pa nilang taasan ito at still affordable sa mga tao kasi budgetarian friendly po siya. At sa pagkakaalam ko, no, dito po sa price range na to, 65, no, pesos, parang wala yatang kalaban. Correct me if I am wrong, no? Parang walang kalaban sa presyohang ganito ang gin bilog. Kaya ayun, binili ko ulit at 160. Kasi at 160, it is still trading at a single digit PE, walang utang, diretso goal, no? At okay, 2 to 3 times ang ang price niya versus the book value. Pero kung mapapansin po ninyo, 'di ba, yung investment ni Warren Buffett sa See's Candy, halos ayaw nga bilhin ni Warren Buffett yung See's Candy kasi nagte-trade siya sa 3 times book value. Kaya lang pinilipit ni Warren Buffett ang kamay ni Warren Buffett at binatukan niyang gano'n si Warren Buffett. Sabi niya, bilhin mo yan kahit 3 times book value. No, maganda yan. At sure enough, nabili ni Warren Buffett ang See's Candy at 24 million. At ang estimate po ng mga expert, nasa 2 billion na ang return ng See's Candy kay Warren Buffett sa investment ni Warren Buffett. So sometimes kailangan natin maging comfortable kahit na medyo malayo-layo na siya sa book value. And I felt at 160 is still cheap. Kaya binili ko ulit siya at 160. Ngayon nasa around 300 na po siya. So, learnings. Huwag masyadong magmadali sa profit. Madalas po naririnig natin, profit is a profit. Guys, kanina lang may kausap akong investor, kakwentuhan ko. Imagine that, nabili niya yung GSMI at 60 pesos. Sana all! 60 pesos. Tapos binenta niya at 110 kasi nga raw, profit is a profit. Ngayon, kung hindi niya binenta, 5x na sana siya ngayon kasi 300 na ngayon. Around 300 na ang Ginebra San Miguel. So what? Ano ibig pong sabihin, no? Binago ng GSMI ang aking kaisipan in such a way na hindi naman yung GSMI ang importante dito, no? Ang ibig ko pong sabihin, before we buy, bago tayo bumili, kailangan pag-isipan talaga nating mabuti, no? Kailangan pinag-isipan natin mabuti ang isang stock bago natin bilhin. At pag nabili na po natin, i-continue nating i-analyze yung stocks, no, na nabili natin kasi sometimes appreciation ng true value ng isang bagay takes time. Yan, diba? Halimbawa, yung jowa mo, no? Nung una, sumusuko ka na kasi hindi mo makaya yung ugali niya, no? Ng jowa mo. Kaya lang, after nag-invest na ng 1 year, 2 years na magkasama kayo ng jowa mo, nakita mo, no, na hindi naman talaga, misunderstood lang yung jowa mo at talagang napaka-wonderful person nung jowa mo. Eh kung bumigay ka kagad nung umpisa, di sayang. Ganon, no? Ayan, so sayang yung 5x nung kaibigan ko. 5x na sana siya today. Eh, paano kung dumire-diretso to hanggang 600? Di sana 10x na yun. Di ba? Ayan, no? At yung when to sell kasi is a very, very hard problem. Tama naman po yan. Wala po ako sinisisi. Kahit sarili ko, hindi ko sinisisi. Kahit itong kaibigan ko na nagbenta at 110, hindi ko sinisisi. Mahirap po talagang problema ang when to sell. Ang hirap po talaga niyan. Napakahirap. Madaling sabihin pag tapos na. Pero pag during nandun ka, mahirap po talaga. No? And more learnings na gusto ko pong i-share sa inyo. Always invest in companies that will do well over several years. Kailangan nakikita natin yung company na investan natin. It will do well for 5 to 10 years. At kaya mag-absorb ng shocking! Yung mga shock, yung mga COVID, yung mga pandemic, yung mga hindi magagandang pangyayari. Ano pa? Inflation. Kaya niya talaga ma-absorb mga ganyan, mga inflation na yan. Guys, dyan na po papunta ang mundo. Sa Diyan na talaga papunta. Kung hindi po ninyo napapansin, for how many decades na sa Pilipinas, simula 1970s, 80s, 90s, 2000, 2010, 2020, guys, pataas ng pataas ang bilihin, pero yung sahod, hindi po tumataas at the same pace. Ibig pong sabihin, ang mga consumer naiipit ang budget po nila. So we have to be very, very thoughtful of that when we invest. Careful, no? Ayan. After buying a wonderful company,
Kaya minsan maganda po yung nag-i-invest ka sa mga magagandang sa tingin mo, it will do well for many years and it will absorb shocks. Bakit? Kasi pag nabili mo na yung wonderful company, uupo ka na lang at you will do nothing. Tama si Charlie Munger. Ito yung sinasabi ni Charlie Munger na assiduity. You sit on your ass and do nothing. Di ba ang saya? No? Dire-diretso kang kumikita pero wala kang ginagawa. Hindi ka masyadong active. Nakanganga ka lang sa computer mo. Wala ka namang ginagawa sa account mo. Kumikita ka lang ng kumikita. At hanggang doon lang ang daldala natin ngayon. Sana may natutunan kayo na values. Sana may na-add akong value sa inyo. Pero hindi po ako expert. Bahala po kayo sa buhay niyo. Makinig kayo sa financial advisor niyo. Ako ay isang entertainer lang. No? At general education lang po ito. Like, share, subscribe. To God be the glory. God bless sa inyong lahat. Happy investing. Bye-bye.